Mommy, umaalog-alog ang higa niya. Dahilan para magising siya agad. Gising ka na po, rinig niyang sabi ni Zeke at Zion. Anong oras na? Nakita niyang mainit na sa labas. Napasarap ang tulog niya. 7 o'clock in the morning. Si Arman nakasandal ito sa gilid ng pinto, habang ang dalawang braso nito nasa dibdib. Sorry, tinanghali ako ng gising. Sabi niya, Mommy, gising ka na po dyan. Gutom na kami ni Zeke, masarap po ang pagkain natin. Galing Jollibee. Masayang balita ng anak sa kanya. Umorder ka ng pagkain. Magkasalubong ang mga kilay niyang tanong dito. Nagkibit balikat naman ito. Yes, hindi ako marunong magluto eh. Nahiya naman akong gisingin ka. Napakamot ito sa kanyang ulo. Si Joel, hindi ba maagang nagising, para magsaing man lang? Tumayo na siya at lumakad palabas ng silid. He's not there. He left early. He said, he was going to pick up Boboy, in jail. Hindi natuloy ang pagkatok niya sa silid ni Joel. Humarap siya dito bigla. Muntikan pa maghalikan, hindi niya napansin na kasunod pala ito sa kanya, at nasa likuran niya lang ito. Sorry, hindi ko napansin nasa likuran lang kita. Marahan siyang umatras, upang magkaroon ng distansya ang pagitan nila ni Arman. Tumikim naman ito, nang mapansing bumaba ang tingin nito sa kanyang chest. Agad naman niyang tinakpan ang sarili, nang malamang wala siyang panloob, at manipis pa ang suot niyang pantulog. I think you should get dressed first, before you leave the room. Tumalikod na ito at naiwan siyang mag-isa. Napalunok siya ng laway na kasunod dito ng tingin. Kids, come on, let's wait for mommy in the kitchen. Hindi niya naman maiwasang mamula sa sinabi nito sa mga anak niya. Pakiramdam niya tuloy ito ang ama ng mga anak niya. Okay po, agad naman nagsipagtakbuhan ang mga ito kay Arman. Napapansin niyang masunurin ang mga anak niya kay Arman. Nakahanap ng ama sina Zeke at Zion sa katauhan ni Arman. Pero natatakot naman siya, na baka balang araw mawala sa buhay nila mag-ina si Arman. Kapag nangyari iyon masasaktan na naman sina Zeke at Zion. Pero sa ngayon hindi niya muna iisipin ang mga bagay na iyon. Dahil hindi pa naman nangyayari. Mommy, baba na kami. Agad naman siyang tumungo. Sige, bihis lang sandali si mommy. Sabi niyang nakangiti. Hintayin ka na namin sa kitchen. Rinig niyang sabi ni Arman. Tumungo lang siya ditong nahihiya pa. Mabilis lang siyang nagbihis ng damit. Pagkatapos bumaba na siya sa hagdan. 2 palapag ang bahay na binili ni Arman para sa kanila. Ang first floor raw ang mini grocery, dun nila kukunin lahat ng pangangailangan. Sobra-sobra na ang mga binibigay sa pamilya niya ni Arman. Tinulungan niya pang makalabas sa kulungan si Boboy, at si tatay naman ay nalipat na sa magandang hospital, yung maalegan siya ng mabuti ng mga doktor. Binilhan rin ng motorsiklo si Joel, para may magamit sa pagpasok sa eskwela. Si Kendra naman hindi na nag-aral dahil buntis. Wala na siyang magawa pa. At sa private na eskwelahan nalipat ang kambal. Lahat iyon si Arman ang may gusto. Kahit ayaw niya mapilit ito. Kain na tayo, sino mag-lead ng prayers bago kakain? Tanong niya. Nauna nagtaas ng kamay si Zion. Me, Lord, thank you sa food at sa daddy namin na mayaman, dahil nabibilan kami ng masasarap na pagkain at masaya si mommy. Sana po Lord, forever na po siya naming daddy. Amen. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Arman. Kahit hindi niya ito tingnan, alam niyang nakatingin ito sa kanya. Okay, let's eat. Rinig niyang sabi nito. Okay, amen. Kain na tayo. Marami itong pagkain na in-order nyo. Hindi natin ito maubos. Sabi niya, habang nilalagyan ng pagkain sina Zeke at Zion. Just put it in the fridge. Kapag hindi maubos initin mo na lang sa microwave, para hindi ka na magluto. Sabi nito sa kanya, Daddy Arman, English ka po ng English hindi ka namin maintindihan. Napakamot naman sa ulo ito. So study hard to learn the English language. Ano po, mag-aral ka daw ng mabuti Zeke, para matuto mag-English. Hindi kasi nakikinig sa teacher. Puro lang crush ang inatupag. Si Zion. Hindi Ikaw nga dyan, may gusto sa anak ni Aling Mirna. Pambubuking nito. What? How old are you? Why do I hear of a crush? 6-year-old po. Ang bata niyo po para dyan. Crush lang naman eh. Nakasimangot na sagot ni Zeke.
No way. Study first before that. Saad nito. Rinig mo sabi ni Daddy. Aral muna bago crush. Sige ka, kapag pasaway ka hindi babalik si Daddy dito. Wala na naman tayong Daddy. May pananakot na sabi ni Zion dito. Tama na nga iyan. Kain na tayo. Bawal ang mag-away sa harapan ng pagkain. Awat niya sa dalawang bata. Tungkol naman sa sinasabi mo Zion. Hindi ako mawawala sa inyo. Kung aalis man ako, dahil sa work. Sagot nito kay Zion. Talaga po, tumango naman ito, habang kumain sila. Napansin niyang masaya itong nakatitig sa mga bata, habang nagtatalo sa manok. Instead na magalit siya sa dalawang bata. Hindi, hinayaan niya lang ito at natutuwa pa ito. Pero nang makitang nagkainitin na, saka pa lang nito sinaway. Agad naman sumunod. Bakit kung siya magsaway sa dalawang makukulit, inabot siya ng siyam-siyam sa kakasaway bago sumunod. Pero si Arman ang dali niyang napasunod ang dalawang bata. Siguro kung nagkaanak ito maging mabuting ama si Arman, sa tingin niya. I hired a maid to help you here. Rinig niyang sabi nito. Naghuhugas siya ng plato. Nako, hindi na kailangan kaya ko naman. Wala akong ipasahad sa maid na iyan. Ako na ang bahala. Pero Arman huwag na. Basta, para may maglinis at mag-asikaso sa mga bata, habang abala ka sa bago mong business. Ang cute mo magtagalog. Sabi niya dito. Bakit hindi ba ako cute sa paningin mo? Hindi lang cute. Guwapo rin. Inaakit mo ba ako niyan? Hindi sinasabi ko lang. Agad niyang tanggi sa lalaki. Sayang. Never mind, darating bukas sila. Sino? Ang tatlong maid. Nang laki ang mga mata niya. Ano? Tatlo? Bakit ang dami naman? Gusto ko lang makatiyak na maalagaan ang mga anak. Hindi nito tinuloy ang sinabi. What I mean is, I just want you to focus on your business and grow it. You don't worry about children and other things. Pero, hinarap siya nito at hinawakan sa magkabilaang braso. Huwag ka nang tumanggi. Okay, wala kang trouble man sa kanila, ako na ang bahala. Basta focus ka lang sa business. Alam ko kakayanin mo ito. Buong first floor ay ginawang grocery store, hindi lang bastang grocery store kundi malaki. Kumuha rin si Arman ng 4 na tauhan upang may mag-aayos, at kumausap sa mga customer na papasok. Siya na lang din ang nagkahera. Tama nga si Arman, kapag nag-start na ang business hindi niya na magawang asikasuhin ang dalawang bata. Nakakatulong ng malaki ang kinuha nitong maid. Maghapon siyang nakaupo sa kahira, dahil maraming namimili. Magte-tray na rin siya ng kapalit niyang cashier, para may kapalitan siya. Hindi lang isa kundi 2 kahira. Ate, may gustong kumausap sa'yo. Nasa bahay pa lang siya. Kumakain na mag-isa, maagang pumasok ang mga bata. Sina Boboy at Joel ay hindi umuwi, dahil yung eskwelahan nila ay may kasamang dorm na. At isa pa malayo ito sa Baguio. Sino daw? Kapatid niyo raw po. Sige papasukin mo. Agad namang sumunod ito. Wala pang 1 minuto na umalis, nakabalik agad. Nasa sala na po sila. Okay salamat. Tumango lang ito. Pagkatapos niyang kumain tumayo na siya, at pinuntahan ang mga kapatid. Nakita niyang malaki ang pinayat ng mga ito at umitim pa. Wala na kasi siyang balita sa mga ito mula nang umalis, at nalipat sa bagong tirahan. Hindi na rin niya naisip dalawin ang mga ito, dahil may sarili na rin silang pamilya. Kuya Rafael, Kuya Leo, paano niyo nalaman ang tinitirhan ko? May tuwa sa kanyang boses. Niyakap siya nito agad. Naramdaman niyang butot balat na ang mga ito, naawa naman siya agad. Hinanap namin ni Kuya Rafael, nagkataon naman na may nakakita sa iyo dito na taga sa atin, at mabilis iyon kumakalat. Totoo nga, mayaman ka na bunso, kumusta ka dito? Tanong sa kanya nang kumawala siya ng yakap dito. Okay lang, hindi naman, may tumulong lang. Sabi niyang nahihiya sa mga kapatid. Siya ba yung lalaking dinala sa atin? Pasensya ka na kung hindi namin nalaman agad ang pag-demolish sa bahay natin, nasa trabaho ako nun. Si Kuya Rafael. Ganoon rin ako bunso, alam mo naman kailangan namin kumayod para sa aming pamilya. Agad naman siyang tumungo. Naintindihan niya naman ito. Kaibigan ko lang si Arman. Oo, siya ang nagbigay nito lahat. Siya nga pala, kumain na ba kayo? Kung hindi pa hali kayo dito kumain muna. Mamaya papasok na ako sa work.
Sabi niya, nauna na siyang naglakad. Hindi pa eh. Mayroon ka pa ba diyang makakain? Si Kuya Leo, narinig niya ang paghimas nito sa tiyan. Mukhang gutom na ito. Oo naman, hali kayo sa kusina. Sumunod naman sila sa kanya sa kusina. Mabuti na lang hindi pa niligpit ni Marcela ang pinagkainan niya kanina. Kumain na kayo. Ubusin niyo na iyan, dahil wala nang ibang kakain yan. Sinunggaban agad ang pagkain sa mesa. Gutom na gutom ang mga ito, kaya naman hinayaan niya lang ang mga itong magpakabusog. Anong gagawin mo ngayon bro? Ngayong 79% ang resulta. Kausap niya si Gabriel sa office. Nakaligtas ito mula sa mga armadong ng loob sa kasino. Hanggang ngayon hindi pa rin matagpuan ang mga ito, tanggay ang malaking pera ng kasino, at sa pagtangkang pagpatamba sa kanya. I don't know, but I'm happy that they are really my blood. Sagot niya sa kaibigan. Biruin mo ha, iyong ayaw mo magkaroon ng anak sa ibang babae. At tanda ko pa eh. Gaano ka ingat na ingat sa ano mo? Dahil gusto mo na ang maging ina nila iisang babae lang, kundi asawa mo lang. Pero anong nangyari at nakabuo ka sa ibang babae? Isa pa ha, ang liit ng mundo Arman. Pinagtagpo kayo muli ha, at kambal pa ang pinanganak. Nilalaro niya lang ang ballpen nasa ibabaw ng mesa. Hindi niya rin naman inaasahan iyong mangyayari, at hindi rin niya naisip na mabubuo ito sa isang gabi lang. That was one mistake I made in my life, Gabriel. I don't know how to correct the mistake I made. Sabi niya ditong may lungkot. Hindi niya alam kung paano siya mapapatawad ng babae. So anong gagawin mo? Curious naman tanong nito sa kanya. Hindi ko pa alam, wala pa siyang naiisip gawin sa ngayon. Bakit hindi mo nalang ibaon sa limot ang nakaraan? Total naman wala siyang maalala ng gabing iyon. Do you think she doesn't remember me? Sabi niya kay Gabriel. Nagkibit balikat naman ito. Siguro, dahil nakita mo naman hindi kanya matandaan. Besides, bakit ka nag-alala? Hindi mo naman gusto ang nanay ng mga anak mo ano? Tanong sa kanya ni Gabriel. Oo naman. Iyon naman pala eh. Safe ang sekreto mo bro. Baka lang naman kasi, bigla niyang maalala tapos, magalit siya sa akin at ilayo ang mga anak ko. May pag-aalalang sabi niya, kung iyon ang iniisip mo. Paibigan mo siya sa'yo, when she is in love with you. If ever she knows the truth, she will forgive you easily. Payo sa kanya, hindi niya alam kung tama bang paibigan niya ito, para lang patawarin lang siya. Para namang ang sama niyang tao. Pero iyon naman talaga siya. Hindi ba marami na siyang pinatumba na? I don't think that's a good idea. Sabi niya rito. Ngumiti itong tumayo, at nakapamulsa ang dalawang mga kamay. Iyon ay kung gagawin mo pero kung hindi, it's okay. Tama ka, parang hindi magandang idea iyon. Pero sa problemang mong iyan, mas okay ako roon sa unang sinabi ko sa'yo. Ayaw ko siyang saktan. Alam mo naman nakasal pa rin kami ni Violet. Akala ko ba tinatrabaho mo na iyang annulment nyo? Isa pa sa mga problema ko, ayaw pumirma ni Violet. Medyo galit niyang boses. Problemang malaki nga, napahimas sa baba si Arman, napasan daw sa kanyang swivel chair. You're right. Wala sa loob niyang sagot. Bakit ayaw nga pala niyang pumirma sa annulment bro? She wants to come back to me and fix our marriage. Napatingin ng tuwid si Gabriel sa kaharap. Hindi makapaniwala. Really? When? 1 month ago. Then, bakit ka tumanggi sa gusto ni Violet, ngayong siya na ang lumalapit sa iyo at ayusin ang relasyon nyo? Hindi ba magandang balita iyon? Tama nga naman si Gabriel, isang magandang balita. Pero huli na sa kanila ni Violet, sana noon pa nito naisip, hindi niya rin lubos maintindihan, kung bakit bigla na lang nito gustong makipag-ayos makalipas ng ilang taon. Hindi ba iyon naman ang pangarap mo noon pa ha bro? This is your chance. Why now, kung kailan nalaman ko may anak na ako? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko gawing legal ang mga bata. Gusto ko Gabriel gamitin nila ang apelyido ko. Kaya gusto ko ng divorce kaagad. Pero umayaw si Violet. Napahampas siya sa mesa ng malakas. Tumunog ito ng malakas. Pwede mo naman ipagamit ang apelyido mo, kahit hindi mo pa kasalan ang nanay ng mga bata. Pabura mo yung apelyidong ginamit ngayon at palitan ang sayo. Salubong ang mga kilay niyang napatingin kay Gabriel. Ha? What do you mean? Yes,
pwede nila magamit ang apelyido mo na hindi kailangang pakasalan si Doris. How? Adopt them. What? Yes Arman, amponin mo sila para magamit nila ang apelyido mo. Gusto ko pa rin kung mawala na sa anino ni Violet. Kung ganun, ibigay mo sa kanya, kung anong kailangan niya para lang pumayag siya. You think, she needs something. Tumango naman ito. Kahit ano kailangan niya, basta pumirma lang siya at maging malaya ka na. Bunso, natapos ko na ang inventory pinagawa mo. Ang Kuya Leo niya, tinanggap niya ito bilang inventory boy, para alam niya kung anong stocks ang mabinta at hindi. Salamat kuya, nakangiting sabi niya dito. Wala iyon. Ako nga itong magpasalamat sa iyo dahil nagkaroon na ako ng trabaho. Sabi nitong napakamot sa ulo. Wala iyon. Mabuti ngang nandito ka para may taga-inventory ako sa mga stocks dito. Salamat, sipagan ko bunso. Salamat kuya, magmeryenda ka muna roon. Tumango naman itong tumalikod na. Dumating na raw ang orders mo. Mamaya lang ay nandito na iyon. Si Kuya Refay, ito ang tagapag-update sa mga orders niya sa supplier, at taga-check kung tama ang mga dumating na supply. Salamat kuya, kung wala kayo, malamang kukuha na ako ng iba. Mabuti dumating kayo ni Kuya Leo para tulungan ako sa bago kong negosyo. Wika niya. Wala iyon. Ako nga itong nagpasalamat, tinanggap mo kami kahit wala kaming natapos. Nahihiyang sabi nito sa kanya. Kailangan nyo naman ang trabaho, at hindi ko naman kayo matitiis. Sabi niya dito. Napakabuti mo talagang kapatid, hindi ka pa rin nagbago kahit na umasenso ka na sa buhay. Siyempre naman. Dapat lang walang magbago at sabi nga ni Lord, share your blessing diba? Kung hindi magagalit si Lord, at bawiin niya pa sa akin ito lahat. Basta kuya kapag may kailangan ka sabihin mo lang sa akin, huwag kang mahiya. Sabi niya ditong nakangiti, tumango naman ito sa kanyang naluluha na. Oo naman bunso, salamat talaga, masaya ako nandyan ka nalalapitan namin, kahit kami yung kuya mo. Pero ikaw itong nilalapitan namin. Emotional naman itong nagpapasalamat sa kanya. Ano ka ba kuya? Okay lang iyon. Wala eh. Ako yung sinuwerte sa buhay, kaya kailangan ko rin tulungan kayo. Basta tulungan na lang tayo dito ha. Sabi niyang nakangiti sa kapatid. Walang problema bunso. Sa'yo ang loyalty namin na mga kuya mo. Sisipagan namin ang aming trabaho. Tumango lang siya sa nakakatandang kapatid. Sabay kasing nawala ng trabaho sina Rafael at Leo sa construction, na kanilang pinapasukan, dahil nagkakasakit at madalas umabsent. Nagalit ang kanilang masan, dahilan para tanggalin sila. Lalo pa kailangan rin ng tao. Mula noon hindi na sila nakahanap pa ng ibang trabaho, dahil walang bakanti. Mabuti na lang may nakapagsabi sa kanila na lapitan siya. Para pumasok sa maliit nitong bagong negosyo niya. Kahit maliit pero kailangan rin ng mga tauhan, para tumakbo ito ng maayos. Bukas na rin darating ang mga nag-a-apply ng cashier. Biruin mo dati siya yung ini-interview, ngayon siya na ang mag-interview para sa negosyo niya. Kapalaran talaga hindi mo malalaman. Kung kailan ka nasa ibabaw, at kailangan ka nasa ibaba. Parang gulong ng palad lang. Break time naman at wala pang customer, sumaglit muna siyang nagbasa ng messages sa iPhone niya. Oo, may iPhone siya, binili sa kanya ni Arman para raw may magamit siya, at kahit anong oras pwede itong tumawag para kamustahin sila. Marami nga siyang missed calls mula dito. Hey, why did you answer? May kainipang sabi nito sa text. Minsan lang ito mag-text, tipid pa. Madalas ginagawa ni Arman ang tumawag, na hindi naman niya nasasagot kaagad. Busy? Sorry, bakit? Reply niya. Kahit kanina pa yung nag-iisang text nito. Pero makalipas ng 1 minutong paghihintay sa pag-reply nito wala pa rin. Muli na niyang binalik sa drawer ang cellphone, bago lumabas sa maliit niyang opisina. Mayroon na agad siyang nakitang customers, at agad niya naman itong nilapitan na nakangiti. Always smile sa customers, kahit hindi mo kilala ang mga ito.